Let us open our Bible on Proverbs 4:13 and 14. Praise the Lord. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Enter not into the paths of the wicked, and go not in the way of evil men. Yes. So napakapalad natin dahil binigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng tinatawag na marirescue pa tayo. Marirescue tayo from the killer. Marirescue tayo from the robber. Marirescue tayo from the destroyer. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng instruction para tayo ay mabigyan kahit pa man ng lunas ng ating buhay na nakita ng Diyos sa ikakapahamak natin. Diba, pag mag-rescue ka ng someone, magbigay ka ng instruction. O itong gawin mo, kunyari sa dagat, magbigay ka ng instruction. Sabihin mo, grab that salbabida or grab that rope. So, ikaw na i-rescue, makinig ka sa nagre-rescue sa iyo. Ano yung instruction niya para ka iligtas? Sundin mo, gawin mo. Ganon din sa buhay natin. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na nirescue tayo. Alam mo, nakita ng Diyos yung matatawag nating karakter ng kanyang kaaway. Wala itong awa, no? Wala itong tinatawag na mercy. Isa siyang merciless killer, isa siyang hindi niya pinapakawalan yung kanyang mga prisoners. Siya yung nag-destroy kahit paman sa buhay ng tao sa sanglibutan ito. Siya rin ang nag-destroy kahit paman sa 1/3 of angels. At siya rin ang nag-destroy sa sarili niya. Kasi ang i-destroy niya sana ang Diyos ay hindi niya nagawang matagumpay. Kaya ang tanging Diyos lamang ang makaka-rescue sa atin dahil siya lang yung malakas kaysa sa Kanya. Kaya ang nangyari doon sa langit, destruction to those who do not follow the instruction of God. Una, si Lucifer. Ikalawa, yung sumunod kay Lucifer. Ikatlo, si Adam at si Eva na hindi nag-follow sa instruction ng Diyos. Ngayon, pumunta ang ating Panginoong Hesukristo to give us instruction. At bago pa pumunta si Jesus Christ dito sa mundo, sa Old Testament, God gave already instructions to the people of the world for them to be saved. Kaya napaka-importante yung instruction ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Instruction natin, walang iba ang Word of God. Ang instruction natin, walang iba ang mga statutes, commandments of God, testimonies of God, judgments of God. Lahat, ang dami nating pwedeng ituring sa salita ng Diyos na sa Holy Scripture. Yan yung ating instruction, yung sinabi dyan na all Scripture is given by inspiration of God and it is profitable for correction, for reproof, for instruction in righteousness. Ito na. Huwag na natin itong pakawalan sa buhay natin. Tapos, meron pang isang binigay sa atin na instruction. Enter not into the path of the wicked. Huwag mong pasukin, huwag mong subukin, huwag mong puntahan, huwag kang pumasok sa daan ng mga masasama. Go not in the way of evil men. Huwag kang pumunta doon sa daan ng masamang mga tao. So makikita po natin ang how the people of God or the children of God receive the instruction of God out of the Word of God
makita natin kung paano nila ito itinuring, paano nila ito tinanggap, paano nila ito binantayan, paano nila ito ipinagpatuloy sa buhay nila. Nung nandoon na sa Book of Acts, patuloy nang binibigay ang gospel of the kingdom of God for the salvation of all men. Tingnan natin yung mga tumanggap dito ng buong puso para sila yung tularan natin, sila yung ihimplo natin. Basahin po natin Acts 2 verse 42. Praise the Lord. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Yes. Patuloy, steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Ano pala yung doctrine ng mga apostles na ito? The Holy Scripture, the Word of God, the example of Jesus Christ, the teachings of Jesus Christ. Patuloy sila steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Hindi humihinto yung kanilang pagtitipon. Fellowship. Pag sinabing fellowship, together with your fellow. Gathering with your fellow. And in breaking bread. Breaking bread, this is the Passover rites or ceremony. This is the Passover feast. Pero hindi na sila naghihintay once a year. But they practice this as often as they can. No? In breaking bread. Bakit? Ano pala ang meron dyan na reminder sa atin yung in breaking bread? This is my body which is broken for you. Do this in remembering me. This cup of the New Testament of my blood. Drink in remembering me. So, lagi tayong nire-repress ng Diyos that we are partakers of the flesh of Jesus Christ. Anong nandyan sa flesh ni Jesus Christ? Anong na well-known sa flesh ni Jesus? Flesh meaning to say the life which He lived. Flesh, the moment of His life which He lived in the flesh sa sanglibutang ito. Ano ang nabansagan kay Jesus Christ? Sufferings. Yung mga sufferings. Yung mga pagtitiis. So, pag mag-partake tayo ng bread na yan, in remembering me, sabi ni Jesus, don't stop to suffer with me. Don't cease to suffer with me. Don't be weary to suffer with me. It is just quick. It is just for a short time. It is just for a moment. It is just for a saglit lang yan. Because if you suffer with me, you will reign with me. What is the cause of suffering? Anong pala ang dahilan ng suffering? Not to fulfill the lust of the flesh. Not to commit iniquity. Not to commit sins. Kasi, bakit pastor na ang tao magkakasala? Ang laging binibigay na highlight yung paggawa ng pleasures, sinful pleasures. Kasi, bait yan, pain yan. Masarap. Alam mo, ang pain masarap. Ang pain attractive. Ang pain, makalimot ka na sa patutunguhan mo na ikaw pala'y mapapahamak. Because nakapokus ka doon sa pleasures, nakapokus ka doon sa gain, nakapokus ka doon sa benefit, for the benefit of the flesh na panandalian. Kaya kung mag-suffer ka, yan lang yung makapagbigay sa iyo ng prevensyon. Na hindi ka magkasala, hindi ka matukso, hindi ka ma-attract, hindi ka ma-deceive, hindi ka ma-snared. So, yung breaking of bread, yun lagi binibigay ng Diyos sa atin na refreshment or reminder sa buhay natin. Suffer with me till death, because you will surely reign with me.
if we suffer with him, we shall also reign with him. And the cup, which is my blood, in the New Testament, drink it. What is blood? That is how he made the sanctification, the redemption, the atonement of our sins, the ransom of our souls. Remember that. Don't give it away into the hand of my enemy. I purchase you. You are mine. You should not go back to my enemy. You should not go back to your destruction. Remember me. I purchase you. Remember me. I ransom you. Remember me. I already redeem you. Di ba masakit sa isang damdamin ng tao na kinuha mo siya sa kapahamakan, nilagay mo siya sa kabutihan, tapos siya mismo sa sarili niya bumalik doon sa ikakapahamak niya. Hindi niya na-appreciate yung ginawa ng tao sa kanya na kabutihan. Ganon din sa Diyos. Kaya nga kung basahin natin yung Hebrews 10:26, Hebrews 6:4-6, grabe yun. Wala ng kapatawaran. Wala ng sacrifice na naiwan pa doon sa mga redeemed na bumalik sa kanilang kasalanan. There will be no more sacrifice for their sins because they trod under their feet the grace of God. Masakit sa Diyos yan. Hindi yan basta-basta. Kaya breaking bread, sinabi dyan. And in prayers, your prayers, this is the constant communication of people of God in heaven or to God. For what? To receive instruction. For what? To us help or assistance. For what? To give to us instructions, to us guidance. Yung inawit natin kanina, He leadeth me. How could you receive the leading of God? Prayer. Communicate to God. How can you receive some message from your mother, father, husband, or wife? Communicate to her. Communicate to him. Then you will receive some message of instruction kung ano yung gusto mong itanong. O kaya ganun sa buhay po natin, napaka-importante yung communication natin sa Diyos. And God listening us. God is answering us. Kaya hindi na huminto yung breaking of bread, yung prayers, patuloy sila steadfastly. How do you continue? Are you continuing with all your steadfastness? Nagpatuloy ka ba sa bilang matatag at matibay at hindi natitinag? Baka nagpatuloy ka pero on and off. Patuloy ka ngayon, mamaya off ka naman. Patuloy ka ngayon, mamaya off ka na naman. Hindi yun. Steadfast ka. Nagpatuloy ka, then you must be steadfast. Huwag mo nang hayaan na mamove ka sa doctrine and fellowship with the disciples or with the apostles. Praise the Lord. At saka itong buhay natin, pagkising mo lang sa umaga, pray ka kaagad, Jesus, how great thou art. I love you, Lord. Ganun kaagad. Alam mo na ano ibig sabihin yung I love you, Lord. Hindi yun pambubula, hindi yun pang tawag nating OA ba? OA. Overaction ka masyado. Pag sinabi mo, I love you, Lord Jesus, meaning to say, you bear in your mind, you bear in your heart, with the purpose of your heart, you will keep His commandments. Yan ang ibig sabihin yan. Because Jesus said, if you love me, keep my commandments.
There are so much people saying unto me, I love you, Lord, but they are not really the one who love me because they do not keep my commandments. Their love unto me is void. Their love unto me is nonsense. Their love unto me is out of their hypocrisy, out of pretending. Ganon. Paggising mo sa umaga, I love you, Lord Jesus. Thank you. Salamat ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, I love you, Lord. Because ang purpose mo dyan, you have the purpose of your heart to keep His commandments. Yan ang ano dyan. Yun ang pinaka-essence. Yan ang pinaka-vital factor why we say, I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, my God. Dahil ang purpose sa puso mo, you will keep His commandments. When? In times of temptation. When? In times of trial. Keep mo pa rin yung commandments niya. Kaya basahin natin ano ang kanilang mga attitudes dito. Acts 11:23. Praise the Lord. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with all purpose of heart they would cleave unto the Lord. Yes, with a purpose of heart. Pag sinabing with a purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Cleave. Pag sinabing cleave, cling. Pag sinabing cling, embrace. Pag sinabing embrace, abide, remain in Him. See? Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with a purpose of heart they would cleave unto the Lord. Yan. Pag pray mo, hindi kayo nag-pray ka without any purpose. Hindi kayo nagsabi ka sa Panginoon Diyos in prayer or in meditation without any purpose. No, para ka lang parot. Para lang tayong parot yan. Nagsasalita. Tingnan mo yung parot, turuan mo yan. Good morning, good morning. Magsalita din yan, good morning, good morning. Pag may tao magpunta kahit gabi, sabihin, good morning, good morning. Kasi yun lang alam niya. But walang purpose yun na ano palang purpose ng good morning. Good morning, you have to say it during the morning. So, with the purpose of our heart, to cleave unto the Lord, pag sinabing to cleave unto the Lord, you agree with God. To cleave unto the Lord, you always obey God. You always listen to His counsels sa Kanyang mga banal na salita. Sa buhay natin, kakambal na natin dito sa mundo ang masama at mabuti, ang dyablo at ang angels of God or God. Kakambal na natin yan. Anong gawin natin? Kakambal na pala natin. Para ding Facebook. Kakambal na yan sa Facebook ang mga scammers. Sumasabayan sila sa mga legit na mga dealers, legit na mga sellers. Kakambal na rin nila yung mga scammers. Minsan pagupit ako dyan sa DECA. Because, bakit minsan dumadaan ako dito sa inyo, sarado ka? Ay, sir, during that time, nagpa-packing kami niyan. Packing? What do you mean? Nag-online selling kami, sir. Ano online selling ninyo? Ano kami, sir? Wholesaler kami ng mga ukay-ukay. By bundle yung aming binibenta. Bakit? Wala bang bundle-bundle dito sa Uyanggorin? Di ba marami dyan? Meron din, sir. Kami, direct din kami sa Manila. Tapos, ino-online sell namin yan. So, kinukumpra yan ng mga reseller o retailer. O, kumustang negosyo? Sabi ko, ay, sir, hindi basta-basta, sir. Bakit? May nagkukopya, sir, sa aming Facebook account. Kinukopya nila yung mukha namin. Lahat, copy-paste lahat. Tapos, hindi na pala kami yun.
Tapos nag-order sa amin, pero hindi good kami yon, mga scammers, humihingi ng advance. Tapos may magdating ng tao dito, mag-collect ng item, kasi nag-advance na raw sila. Pag-check namin sa pangalan nila, wala naman kaming na-receive. Pagpakita sa amin sa account na kanilang communicate, mga scammers pala. So, kakambal na natin yan. Ang legit na tagapagligtas at pretending na false Christ. So anong gawin natin, Pastor Chit? Ngayon, di ba dati naloko tayo sa yung account natin na gamitin sa scammer tapos maghingi ng pera sa mga kaibigan natin? Tapos studihan nila yung communication natin sa mga chat, natin, inbox. Ginagaya yung the way we call them, the way they answer us. Para pag scam nila sa mga kasamahan natin, tapos yung account mo, hack na pala nila, hindi halatado na ibang tao, ikaw pa rin. So ano ngayon ang pinaka best way para hindi ka ma-scam? Minsan, during the lunch, tagal na yun, ilang taon na. Sabi ng uncle ko doon sa Amerika, yung uncle ko sa Amerika, Mojares, siya yung hiningian ko ng pabor. Nung nag-apply ako ng US visa, nagpaalam ako sa kanya, Uncle, can I use your name? Can I have your contact number? Can I have your address? Because ilagay ko sa application ko sa US visa na meron akong uncle sa Amerika. So that the moment they will check my reference, aware ka na ako nga yun. Pumayag man siya. Na-approve yung visa ko by the grace of God. Yung uncle na yan, naghingi sa akin ng pabor. Sabi sa akin, pamangkin. Ganon. Cheat. Hingi ako ng pabor. Meron akong bibilhin na lupa. Kaso, walang bangko dito sa Amerika. Hindi ako maka-withdraw, hindi ako makapagpadala sa Pilipinas. Pwede ba? Taplan mo muna. Malaking halaga. Sinakyan ko. Sige po, uncle, gano'n. Sinakyan ko lang. Pero finally, sabi ko, Uncle, can we have video call? Ayaw na magsagot. Ayaw nang magsagot. Kasi malaman na scammer sila. O di ba yan din yung nangyayari? Sabi ko, pag may maghingi sa inyo ng pera, hindi ko naman ugali yan maghingi ng pera sa inyo, mag-video call kayo sa akin. Baka hindi na yan ako. So kaya ang scammer, si Diablo, kakambal na natin yan. So anong gawin natin? O i-prove mo. O kunyari, Sister Carol nag-chat sa akin, Pastor Chit, emergency, hingi ako ng 10,000, ganito. Pero hindi na pala Sister Carol yun. Scammer na pala yun. Nahack pala yung niya, FB account niya. Ako, para ma-prove ko na si Sister Ka yun, Sister Ka, sorry ha, hindi kayo nagduda ako sa iyo. Kilala naman kita na talagang nagbabayad ka kung nanghihiram ka. Can we have video call? Yan. I-prove mo. Anong i-prove? Suriin mo muna. Kung yung tao na yun na humihingi sa iyo ng pera, siya ba talaga yun? Totoo ba talaga? Kasi pag-ask mo na ng video call para makita na kayo muka sa muka, pag scammer yan, hindi yan nag-video call kasi ibang muka ang nandyan eh. Iba yung nagmamaniho eh. So tayo sa buhay natin, huwag tayong basta maniwala sa mga pangyayari dito sa mundo. I-prove mo muna kung yan ba'y legit, yan ba'y totoo, lalo't na sa katotohanan, lalo't na sa kaligtasan natin. Magkamali lang tayo minsan dyan magpili, impyerno tayo niyan. Tingnan mo 1/3 of angel nagkamali, pumili, di ba? Impyerno sila. Siguro yung 2/3 of angel, giprove nila, oy,
Narinig nyo ba si Lucifer na nangumpanya na? Mag-declare ng war against our God, our Creator. Hindi naman natin Creator yan si Lucifer. Bakit dyan tayo susunod? Kilala natin yung Creator natin. Yung sinasamba natin na nandyan sa trono. Suriin nga natin yan si Lucifer. Saan galing yan? Ginawa lang yan ng nag-create sa atin. Bakit sa kanya tayo magsamba? Bakit dyan tayo? Di gi-prove nila that Lucifer is not the legit to domain, to rule over creatures of God. Yung pala, isa lang inggitiro na hindi makaswallow na may mataas sa kanya na creator. Gusto niya ang creator na nag-create sa kanya, paluhurin niya. So yung 2/3, gi-prove nila yun. Ay, teka, wag tayong mag-decide ng padalos-dalos. Sino ba yun si Lucifer? I-review nga natin. Naano man doon na si Lucifer created by the Creator as the brightest archangel. Ay, created by the Creator na nag-create din sa atin. Eh bakit tayo sa kanya sasama na against doon sa nag-create sa atin? Bakit? May higit pa ba sa nag-create? O saan tayo magpakita ng utang na loob? Di ba yung nag-create sa atin, kung hindi tayo nag-create, wala tayo. O, di ba? I-prove muna nila. Kaya ganun sa buhay natin. Prove. Anong prove? Suriin mo ng gusto. Yan ba'y legit? Yan ba'y papuntang langit o papuntang impyerno? Yan ba'y sinungaling o katotohanan? Yan ba'y galing sa Diyos o galing lang sa diablo? Galing lang sa scammer? So prove it. Basahin natin. 1 Thessalonians 5:21. Praise the Lord. Prove all things, hold fast that which is good. Praise the Lord. Yan. Prove all things. Kasama na yan ang masama. Kasama na yan ang false. Kasama na dyan ang scammers. Lahat. Prove all things. Suriin mo ng husto. I-check mo ng husto. I-prove mo talaga ng husto. Alam mo, may mga relo ngayon na Rolex, na mahal man yung Rolex. Ang brand new niya, nasa 300,000, nasa 250,000, nasa pinakamura siguro, 150,000, pinakamura na yan. Ngayon, may mga Rolex na galing lang sa Singapore, sa Hong Kong, pero mura. Hindi pala legit. Ano lang siya, yung tinatawag na kopya lang. Sino mag-prove niya na totoo yan o hindi? Hindi kaya yan gawin ng mga ordinaryong tao. Labas lang tingnan mo. Pag ganun mo, may serial number din. Pag ganun mo, ang bracelet, may tatakting Rolex. Pag ganun mo, ang dial, Rolex. Pag ganun mo, lahat ng angle, Rolex talaga. Saan mo yan dalhin para ma-prove mo yan? Na ano? Doon sa may alam. Punta ka doon sa mga expert na mga relohero. Buksan nila yan. Pagbukas niyan, kita kagad nila yan. Ay, sir, ano ito? Pikoy. Pikoy. Piki ito. Alam mo na. Na-prove mo. Tingnan mo si Pastor Alan. Binigyan ng relo from Hong Kong. Rolex. Nagpunta dyan sa San Pedro. Nakita ng mga relohero. Nagduda ang mga relohero. Anong klaseng tao ito? Kung manamit, hindi naman ganun kayaman. Ang kanyang aura, hindi naman ganyan ka milyonaryo o bilyonaryo. Bakit itong taong ito sumusuot ng relo na mamahalin? Kasi ang glance nila sa relo ni Pastor Alan na Rolex, pinakamahal na halos na Rolex. So ang ginawa ng mga relohero, nagtingin sila sa Google. Uy, tama, ito yung sinuot ng tao. Gusto nilang bilhin sa kanilang kayang pera. Ito naman si Pastor Alan, nag-confide sa akin, Pastor Chit, may blessing tayo.
Bakit? Bibilhin yung relo ko. Rolex pala ito. Original pala ito. Noong pinasuri namin sa expert, pagbukas, fake. May huwag mo ituloy yan. Makasuhan tayo niya ng ano. Forget it kung magkanong offer nila. Fake pala yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa sa kanya, suot niya. Prove. Totoo ba yan o hindi? Praise the Lord. So, ano pa kaya sa decision making natin sa ating eternal benefit at sa ating eternal destruction? Magkamali lang tayo magpili niyan. O ang sinabi dito, prove all things. Suriin mo ng husto lahat ng bagay. Tapos piliin mo lang yung mabuti. Itapon mo yung masama. Sabi dito, hold fast that which is good. Praise the Lord. Yun lang ang piliin mo, yung sa Diyos, because God is good. He is the only good. Piliin mo lang yung sa Diyos na inuutos niya. Piliin mo lang yung sa Diyos na commandments niya. Approve niya. Pero yung masama na akala mo mabuti, pero yung pala hokus-pokus ng dyablo, bait pala. Alam mo yung bait? Kaya nga ako nahuli dyan sa Canada eh. Sinama ako ni Brad Bernard mamingwit. Hindi ko man alam na kailangan mo ng license. Ito naman si Brad Bernard, out of, parang matawag na lang natin na, para ma-enjoy din ako. Pinahawak niya ako ng bingwit. Lakad kami, papuntang river. Hindi man doon madala yung sasakyan. Alam mo yung Canada, ang mga tao doon, eyes and ears ng gobyerno, lahat yan. Bawal pala mamingwit doon na ang pain mo, worm na live. And kinabit namin yung worm. Nandoon, nakaganon-ganon kami habang lumalakad. Ang tingin ng tao live, pero hindi ko yun live. Nagbili lang kami ng nylon man lang yun. Bait nga eh. Kaya ang bait, parang real. Hindi ka pwede mamingwit na ang bait mo hindi attractive. Nag-report ng police ang mga citizens doon. Hey, there are two guys here holding their, ang tawag yan, yung bingwit nila, having real bait, worm. Maya-maya, habang nagaganon ako. Meron na nagtayo dito sa akin na officer. Hey, do you have license? Pagtingin ko, naka-uniform. Parang sheriff. Sagot ako, ng totoo. I have no license. Oh, why are you holding? Tinuro ko si Brad Bernard. That guy. Tinawag ngayon si Brad Bernard. Sabi ni Brad Bernard, Sir, I'm sorry, I acknowledge my fault. I am the responsible person na pinahold ko siya ng ano. Ayun, tinawag kami. Kinolek lahat yung ano namin, mga IDs namin. Kinanon sa computer. Sino to si Chito Mojares? Anong purpose nito? Nandito ito sa aming lugar sa Canada. Tourist pala ito. Sino ito si Bernard? Anong trabaho nito? Ganyan. Sabi ng officer, okay. For compliments, sabi niya, Chito, I will not fine you. I will not put you into prison. But I ask you, get license. Ay, salamat. Yun lang, kuha ka agad ako ng license. Para ka lang bumili ng candy doon sa storehouse nila. Sabi ko, one day lang, pakita ko lang yung license ko doon sa officer. Binigyan ako ng email address. Send your license in my email. Ayun. Sabi ni Brad Bernard, how much it will cost for one day? $45. How about 1 year? $45. 1 year na lang. Pareho lang pala, 1 day at saka 1 year. Diba? Saan lang nagsimula? Doon sa bait. Mag-ingat tayo sa bait. Akala mo totoo. Yung hocus-pocus ni Satanas, akala mo totoo. But you have to prove it.
Paano mo ma-prove yung wati na yan na real? Amuyin mo. Kung amoy ano ba? Lupa. Hawakan mo. Kung meron bang lumalabas na parang laway, yan man yung ganun. Pero pag hawak mo at pag pislit mo, hindi man malata, nylon yun. Ano yun? Tawag niyan, replika. O kaya sa buhay natin, sabi dito, prove all things. Kaso yung mga witwitan doon, hindi nila hinawakan kung totoo ba hindi, napahamak tuloy kami sa kanilang pagkamarites. But anyway, ang good doon, kumuha na lang ako ng license. Praise the Lord. So tayo lahat mga anak ng Diyos, in terms of deception of the enemy, hindi mo halos halatado. Bait. Grabe. Pero pag malaman mo ang totoo at ang mabuti, yun ang piliin mo. Pag malaman mo yung fake at saka mali at masama, tapon mo yan. Kaya sa buhay natin, yung Bible ko nung nagpalit na ako ng Bible kasi puno na talaga ng linya, halos. Wala nang lugar yung mag-preach si Pastor Samuel Gabriela, linya. Hindi ko lang nalaman pag ganun ko sa Bible ko, halos lahat, may mga markings, may mga notes, may mga references. Ay, grabe. Bakit? Ganun tayo. Huwag kang umasa, nakinig ka lang. No. Pagdating mo sa bahay, buklatin mo yung preaching ng pastor ninyo. Meditate mo. Pagtibayin mo sa buhay mo. Salamat, Jesus. Natamaan ako sa preaching. Basahin ko yan ulit para i-convince ko yung kaluluwa ko. Itong matigas na laman na ito na humihirit pa sa paggawa ng hindi tama sa harapan mo. Pitulin ko ito sa Word of God. Diba? Sabi mo man, Jesus, Word of God, sword yan. Para magputol sa lahat ng mga sanga-sanga ng kasalanan. So yung mga narinig natin, hindi lang pasok dito, labas doon. No. Pagpasok dito, punta sa puso, pagdating mo sa bahay, basahin mo pa yan. Hayaan mo yung Word of God maglaba sa puso natin. Hayaan mo yung Word of God magsabon sa isip natin. Hanggang puputi ka lahat. Basahin natin. How do we receive the Word of God? Hebrews 2 verse 1. Praise the Lord. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Praise the Lord. We ought to give the more earnest heed. Anong earnest heed? Masinop na pag-ingat o pagbantay sa mga bagay na ating narinig. Ano ba yung naririnig natin? Word of God. Dito sa simbahan, Word of God naririnig natin dito. Message of the Word of God. Huwag ka lang makinig dyan sa mga marites. Punta ka ng bahay sa bahay. Mare, anong latest? Puro ka lang chismis. Hindi. Dito tayo sa salita ng Diyos. Makinig ng earnestly. Ano yung narinig natin? Give more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Anong sleep? Unfulfilled. Anong sleep? Violated. Anong sleep? Pinakawalan mo. Hindi mo take fast hold ang instruction ng Diyos. Naalaala mo dito si Jacob, na siya lang mag-isa doon sa Pinwell. Tapos mayroong nakipag-resell sa kanya. Gabi. Ay, grabing wrestling nila. Tagal. Hanggang sabi ng angel pala yun. Sabi ng angel, "Uy, bitawan mo na ako. Let me go. Surrender ka na. Iwanan, ano mo na ako, release mo na ako. Mag-umaga na. Mabisto ako dito, makita ako ng mga tao dito." Anong sabi ni Jacob? "I will not let you go." Sabi niya, "Unless you bless me."
Huwag mong pakawalan yung blessing ng Diyos. Huwag mong pakawalan yung eternal life. Huwag mong pakawalan yung blessed assurance sa buhay mo. Fight for it. Praise the Lord. Kahit mga hulugang kamatayan, fight for it. Ay, dislocate pa bitaw yung pinakamalaking buto na sa skeleton. Makita mo yung skeleton, head, shoulder, ribs, tapos yung hips. Parang ganun yun eh. Parang heart. Yun ang pinakamalapa doon. Dinislocate yung kanyang hips. Pak! Hindi pa rin sumurrender si Jacob. Ganun. Let us take fast hold of instruction. Anumang pagsubok. Si Sister Rebi o Rebecca, yung girlfriend ni Brother Kent. Dapat nung Sunday itong nakaraan, siya yung magtayo, special number. Sabi ko, anong title ng special number niya? Pagsulay. Pagsulay. Hindi ko maragwapo na. Ngayon, aawit na siya ng pagsulay. Hindi nakarating sa simbahan. Absent. Bakit? May pagsulay na nangyari. Ano ang pagsulay? Hindi na siya nakatulog sa araw ng Sabado. Puyat siya. Ano ang pagsulay? Doon sa lugar nila sa Bukana, may sunog. So, pag may sunog, anong gawin ng mga tao? Maghintay ka pa magdating sa bahay mo? Hindi. Pag nandiyan na yung sunog, kapitbahay mo yan eh. Kaya kapitbahay, halos magkalapit lang yan. Ilabas mo yung gamit mo lahat. I-plastar mo. In case, aabutin yung bahay mo, may na-save ka pa. So, walang tulog. Pero hindi nasama yung bahay nila. Hindi nasunog. Pagod na pagod siya. Pagsulay ang kanyang aawitin, may pagsulay din nangyari sa buhay niya. But she never gave up. Praise the Lord. Oh, ganun sa buhay natin si Jacob, grabing pagsulay. Pero hindi niya talaga binitawan ang kanyang obedience, faith sa Diyos. Kaya he won the fight. Sabi ng angel, "What is your name?" Jacob. "From now on, your name shall be no longer called Jacob, but Israel, because you have fought against God and man, and you've prevailed." Hindi ibig sabihin mas malakas siya sa Diyos. Hindi. He was fighting for blessings. Tayo naman, we are fighting for life eternal, for blessings. Praise the Lord. Huwag kang ma-move. Kaya saan natin ma-prove, mapakita? Yung Word of God na rinig natin, huwag natin niyang isihin. Sa mga disciples na naman tayo, yung si Lord Jesus Christ, alam mo, di ba, Jesus fed 5,000, 10,000, by the thousands, out of 2 loaves of bread, out of 5 pieces or 4 pieces, gano'n. Pakain niya. Ang mga tao, sumusunod-sunod na kay Jesus, hindi dahil sa kingdom of God, but dahil sa pagkain. Tiyan. Na-discern yan ni Lord Jesus. Sabi ni Jesus, "Alam ko bakit nyo ako hinahanap dahil nangabusog kayo. Labor not for the meat that which perisheth, but labor for the meat which endureth unto life everlasting. Except ye eat my blood, except ye eat my flesh and eat my blood, you have no life in you." Ay, ang mga tao natuliro ng mga utok. How can this man bring his body to all of us? Kulangin ito. Kung sa piranha pa, maliit lang yung ilagay mo doon. Pag tapok ng mga piranha, hindi pa nakarating yung flesh doon sa iba na parating, ubos na. Yan ang isip nila.
Hindi literal yun. Spiritual yun. Kainin mo yung flesh niya, maging partaker ka sa suffering niya. Inumin mo yung dugo niya, huwag ka nang bumalik sa karumihan dahil yung blood na yan naglinis sa iyo. Huwag ka nang bumalik sa kamay ni taning. Redeemed ka na by the blood of God. Iba yung interpretasyon nila. Sabi ng mga followers niya na sumusunod lang dahil nakakain sila. Kaya ganun, yung mga nagsisimba dahil lang benefit lang sa material. Ay, wala yun. Re-rebukin ka ni Jesus yan. Sabi ng mga tao, this is a hard saying. Tapos sinabi doon, and they went back. Naiwan yung mga disciples. Tinanong sila ni Jesus, will you also turn away? Kayo rin ba itatalikod sa akin? Dahil hinihigpitan ko na ang katotohanan para kayo ma-purify, para kayo maging spiritual-minded, para kayo maging worthy, makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lang kayo puro tinapay, puro isda. Yun namang meat na hindi nabubulok. Hindi man naintindihan ng karamihan. Gusto nila puro meat nabubulok ang gusto nila. Ayaw nila yung hindi nabubulok. May sumagot sa mga disciples, pagtanong ni Jesus, will you go away also? Basahin natin anong sagot. John 6:68. Praise the Lord. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Praise the Lord. Saan kami pupunta? Ikaw lang ang may salita ng eternal life. O ibig sabihin si Peter, he cannot afford to leave Jesus. He cannot afford to turn away from the Word of God. Because that is the only way to avail eternal life. Ay saan ka pa pupunta? Tama ang ginawa nila. Kaya sa buhay natin, yung Word of God, hindi ito na pagdating ng panahon, meron pang mas malakas, meron pang mas importante, iwanan mo na yung Word of God. Hindi. Mawala man ang lahat, huwag lang yung Word of God sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Oh, ganun. So, therefore, wag nating, dito na tayo sa second, enter not into the path of the wicked and go not in the way of evil man. Wag kang pumasok sa daan ng mga masasama. Wag kang pumunta doon sa daan ng mga evil men. Basahin natin. Anong iingatan natin? Sige. Matthew 7:15 hanggang 20. Praise the Lord. Beware of false prophets which came to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits you shall know them. Praise the Lord. Ayan. Huwag kang umasa sa magaling magsalita, magaling mag-preach, magaling mag-explain, will verse sa Bible. Huwag kang mag-ano dyan, mag-rely dyan. Baka maya-maya, yan pa ang ginagamit ng dyablo para lang i-twist yung salita ng Diyos. Tapos ikaw naman, paniwalang-paniwala ka na sa kanya o sa kanila. Yung pala, sheep pala yun na sheep in clothing lang pala yun. Yung pala, ravening wolves. Tugpa lang pala ang damit, pero ang inside, manunukob pala. False pala, kung baga pa. Ganun. So, paano natin i-prove? Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Makilala nyo sila sa mga gawa nila. Kaya nung pumunta ako ng Zamboanga, nagbisita ako sa mga relatives ko. Pero yung mga relatives ko na mga Mohares dyan, ka-level yan ng aking tatay.
mga tiyo-tiya na sa buhay ko, mga tita at tito ko na. Sabi sa akin, mga warden yan ha, ng San Ramon ba yan na penal colony dyan sa Buanga. Sabi sa akin ng mga, yan sila, devoted yan talaga sila. Chito, parang nalilito na ako. Bakit tito? Yung spiritual leader namin sa simbahan ba namin, yung pare, siya lagi ang kalaro namin sa Mahjong. O, tingnan mo. Hindi lang kalaro lang namin sa Mahjong. Sabado na Sabado mismo. Ilang kahang beer ang aming naubos. Kasama namin yung leader namin sa simbahan. Kaya pag misa ng linggo, magsimba man talaga kami. Magtinginan kami sa aming mga mata. Pula pa ang mata niya. Pati sa akin. Kasi may hangover pa kami. Nalito ako. Bakit hindi niya kami mag-correct? Paano ka mag-correct doon sa mga mali sa membro mo na ikaw mismo kasama ka sa paglalasing at pagsusugal? Para bang unti-unti siyang na bakit kaya ganito? Anong klaseng ito? Pamumuhay ito. Yan instruction mismo. Si Jesus na yan nag-instruct sa mga tao. Huwag kayong magkumpiyansa. Merong tinatawag na sheep in clothing, but inside is ravening wolves. Makita nyo sila sa bunga. Bunga means gawa. Ganon. Hindi lang yan sa mga pari, pati sa mga pastors. Lahat ng mga spiritual leaders, tingnan mo ng husto yung kanilang mga kilos, yung mga gawa nila, kung sila ba talaga karapat dapat gamitin ng Diyos para sa ikaliligtas mo. Subukan mo yan. Tuksoin mo yan. Di ba? Makita mo yan. Kung anong reaction niya. Kakagat ba yan o hindi? O dyan mo malaman. True ba yan o hindi? Pag tukso mo, test lang ba? Naindigan. Okay. Ano pala ito? Totoo. O di ba? Malaman mo na. Pero pag tukso mo, tapos tumuka, ano pa ito? Nagkamali pala ako nakapasok ng aming grupo o simbahan, yung leader namin pala. Impostor pala ito. Anong impostor? Nagpakunwari lang pala ito. O di ba? O yan naman sinabi dyan sa Bible eh. Malaman nyo sila sa bunga nila, sa mga gawa nila. Minsan naka-deliver ako dito ng Salaset. Driver pa ako ni Mrs. Pomona Estrada. Ako ang driver, kami rin tighakot. Nag-repair kami ng mga Salaset. Nagandahan ng mga tawag niyan, konbento. Sa konbento ba? Yung pinaka-eskwelahan nila sa mga pari dyan. Sa Skyline. Meron dyan eh. Tawag niyan? Mga seminaryo. Seminary. I-deliver na kami. Doon man i-deliver sa quarter ng mga senior, na mga priest. Grabe, sabi ko, ano ba ito? Ang raming astray. Daming upos. Tapos, tinignan ko yung table nila na may malaking monitor. Ang daming doon na mga worldly. Enjoy sila doon sa quarter nila. Kaya pala magpaganda ng Salaset para full of vices. Naalaala ko tuloy yung sinabi ni Jesus, Ye hypocrites. This is not only for the priests. Kasama na kami noon, mga pastors. Kung ganun ang gagawin namin, ang quarter namin, puno pala ng karumihan at kabulukan. Meron pala akong tinatago dyan ng mga magazine dyan, ng mga bold. Meron pala akong tinatago dyan ng mga disc. O kaya, yung pag-open ng account ko, meron palang mga pornography dyan.
I'm not exempted of that. So kaya sa buhay natin, napaka-importante, i-prove natin ang lahat. Amen? Praise the Lord. Mga sheep in clothing yan. Inside pala is ravening wolves. You will know them by their fruits. So anong gagawin natin lahat? Huwag kang mag-approve sa pastor mo na gagawa ng gano'n na masama. Tapos siya nagpipreach sa'yo. Pastor, lahi mo na yung ginahimo ni mo. Sala man na yung ginahimo. Kainuman ka, kasi galiyo kag tago ka. Naamaday ka dito sa diskuhan. Naamaday ka dito sa mga chicks. Tapos kung magsimba tag Domingo, puti kay imong sanina, may kay kamawali mo, rebuke pa ka sa mo. Nga, saan man na pastor, di man day ka limpyo. Ikaw man day mismo ang violator. Huwag mong i-consent yan. Malis ka na dyan. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 1 verse 10. Praise the Lord. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Huwag kang Praise mag-consent. Huwag kang mag-approve. Basa pa, Proverbs 1:15. Praise the Lord. My son, walk not thou in the way with them. Refrain thy foot from their path. Praise the Lord. Umiwas ka. Kung yan may pastor o yan may ay pare, huwag ka nang makinig. O ikaw naman na pastor o pare, sumusunod ka sa totoong salita ng Diyos, tapos kumbinsihin ka ng membro mo, huwag ka rin sumunod. Vice versa yan. Last verse, basa. 1 Corinthians 15:33. Praise the Lord. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Yes. Praise the Lord. Itong communication natin, mag-ingat po tayo nito. Ingat. Precaution. Minsan may biglang nag-chat sa akin, babae. Pastor po kayo? Yes po, pastor po ako. Pwede ka magpunta sa bahay namin? Bigo, babae, imbitahin ako. Nagtanong muna sa akin na pastor ba ako? Sinagot ko, yes. Tapos babae siya. Tapos mag-imbita siya sa akin sa bahay. Pero hindi naman kagad ako nag-isip ng masama. Nalay mo, sincere yung babae na yan. Bakit ka mag-refuse? O anong hakbang ginawa natin o ginawa ko? Ma'am, kung sakaling magpunta ako dyan sa bahay, may kasama ka? Yes po, pastor, yung husband ko at 2 anak ko. Kasama ko dito kung magpunta ka dito. O hindi masama yung kanyang invitasyon. Praise the Lord. Yung pala, malaking problema. Pagpunta ko doon sa bahay, nag-open up na sila. Pastor, hindi na kami makatulog ng magpamilya. Marami kaming rent-a-cars noon. Na-dispose na namin dahil hindi namin kayang bayaran ang monthly sa bangko. Itong bahay na ito, binili namin ito sa pamagitan ng loan. Humina yung aming negosyo na rent-a-car. Kukunin na ito ng bangko. Sayang naman, wala na kaming matitirahan. Ang laki ng deposit namin, ang laki ng advance namin. Sige, mag-pray tayo. Anong gusto niyo po? Pwede pa, pastor, i-pray mo, ibenta na lang namin ito para may sobra pa kami na pera pambili ng bahay. At the same time, mabayaran namin lahat ng utang. O sige po, pray tayo. Prayer. Hindi nagtagal. Nabenta ang bahay niya. Sold. Nakabili pa sila ng bahay sa SGR. Nandyan, hanggang ngayon sila. Pag magdaan ako dyan, magdaan talaga ako dyan. Si June Abalos. O, iba John, praise the Lord, kumusta? Yung misis niya, laging nag-observe sa ating live. Praise the Lord. O, tingnan mo. Huwag ka munang maghusga. Pero kung babae, mag-invite sa iyo, pagtanong mo, kung magpunta ako dyan, sino kasama mo? Tapos merong nakalagay, shh, kamingay, ako lang mag-isa. Ay, naku, delikado yun. O, yun, pwede mo nang i-refuse yun. So,
Sa buhay natin, tayong lahat mga anak ng Diyos, pag makinig tayo sa Word of God, take fast hold of instruction. At huwag tayong pumasok sa path of the wicked. Bantayan natin ang kaharian ng Diyos na hindi na mawala sa buhay natin. At saka yung blessedness. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Magsidalangin tayong lahat. Hallelujah.